So this is the first set of the committee hearing from the Committee on Appropriations and Budget. It's now called to order. Item number 1, proposed resolution number 2026-258, SK realignment of Zone 2, 50,000. Hello, Mr. Chair. Go ahead po. Mahatag po siya sa Paralawod. So, Marian pa, explain na lang po, tabi. Apo ako. Kung ano ang ihatag sa mga Paralawod. Hello. Pwede po kasi kami pwede maghatag CD under livelihood talaga, livelihood program. Meron kami soon sa amo LYDP. Okay. Under po siya ng ng agriculture sa 10 centers of youth active participation. Bale for second batch na po siya. Kaya nag-realign kami kasi medyo na-short kami sa budget due to the highest number of the young fisher folks. Mga sila mga out of school youth na naglalawod na din. Inallocatean po namin sila budget para mahatagan sila sa mga materials na pwede nila magamit. At least mga protective gear, mga protective materials like hand gloves, long sleeves, and mga lalagyan nila na magagamit din nila sa paglawod po. Total numbers is 160 na mga young fisher folks. 160 po. Ang supplier po. Apo. So goods na ni ihahatag tabi niyo ha. Apo. SK, may hapot lang po kasi ni Ma'am Annie. Kung ang mga beneficiaries daw sila nasa out of school youth, nasa legal age na, di man na. Apo, under 18 to 30 years old po. Okay. Yes po. Like child labor din po. Di naman po kasi naman ina-encourage ang mga minor na masulod siya kasi we encourage them na kung diri po sila nasa school, mayon po kami sa alternative learning system, nakatap po Sa baga kami ALS. sa ALS. Naghahatag dan kami suporta dito kaya mas in-encourage na mo sila na mag-eskwela at least sa ALS kaysa sa encourage na mo sila sa pagbuhay tulos lalong na mga minor. Mr. Chair, Go ahead po. since nasimbagan naman po ni SK sa kaniya realignment, so I move for approval and adoption. Okay? Okay, in motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Chito Hao and Councilor Attorney Dandin Corsiga. The proposed resolution number 2026-258 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you, Tabe, SK. So the first set of committee hearing from the Committee on Appropriations and Budget is now adjourned. The second set of committee hearing from the Committee on Appropriations and Budget is now called to order. Unahon ta muna tabi si Kapitan ha. So item number 2, proposed resolution number 2026-255. Resolution authorizing the Municipal Mayor Honorable Romeo A. Gordola to enter into and sign a Memorandum of Agreement or MOA for the grant of financial assistance to the barangay government of G. del Pilar, this municipality, in the amount of 400,000 pesos intended for the drilling and piping of water system for the people of Barangay G. del Pilar, Bulan, Sorsogon. Morning po, Kapitan. Dili ni sa 20%. Dili yan. Mr. Chair, Go ahead po. ini nag-MDC meeting na sila. Kaso, mabagan question ta, nano kay an Naunaan. MDC resolution, Nauna. diri pa na mo na-adapt. So, duwa na resolution na nagsulod sa amo, and enroke nan ini. Mo yun, nanon, mo si di chairman, kung pwede ba i-approve ta sa committee level, na wala pa san MDC resolution, or ano. Kasi, may title bagay ni sa nakaagi. So, nag-MDC na sila, okay na sa MDC. Ang problema naman is an MDC, wala pa na, diri pa na transmit sa SB. Mao.
siguro aprubahan ta na muna ini sa level. sa Pero committee level. sa findings and recommendation, Ah, ibutang na na. Kaya ayan ta dito na pending kasi ini na approval sa ni sa second reading Oo. sa mahulat kita sa tuna MDC. Dapat Pwede mo iton mauna nato maaprubahan. So, ibubutang ta na lang sa committee report. Matabi. Dapat sinabay tanan and Rocky, ha? Maokon ta. Sige tabi, Kapitan. Ako na lang po, kay naka-istorya ko naman po si Ma'am Dang, apo. Baon naman lang po, so na baga nakaulang po. Ito na sa MDC. Resolution from MDC. Kaya maski approve namin ini sa committee level, mahulat man gahapon kita sa level lang. Ipapa-adapt lang po ini sa Monday. So, bale dire siya ma-approbahan for the second reading. Kay mahulat po kita sa to. Pero sa kung ito na ito sa Monday. kung sa Monday nasa urgent, pwede. Wala man problema. No. Pero dapat sa Ay, diri pwede sabayan sa Enroque kay naka-urgent ata ito. oo. So, diri ito Nasa second reading niya. Oo, diri ito pwede refer. I-defer ba ganyan? Ini nasa first reading. Oo. So, Mr. Chair, Go ahead po. basta an recommendation na i-approve ta lang ini parang sa level Sa level committee lang. Tapos mahulat po kami sa kapsan MDC resolution to ma-approve yato. So mao na ini ma-approve na. Mao po. Okay. Paki ano man ha sa findings and recommendation. Okay. Okay, Mr. Chair, Go ahead po. I move for the approval on committee level. Mr. Chair. Second the motion. Okay, motion of Councilor Chito Hao, seconded by Councilor Recto Valeriano and Councilor Attorney Dandin Corsiga. The proposed resolution number 2026-255 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Item number 1, proposed ordinance number 2020-2026, an ordinance establishing a research and development assistance fund providing guidelines for its grant and administration, appropriating funds thereof and other purposes. Si budget. Then author, si attorney. Ako na ba? Okay. Apo. So, Mr. Chair, may Sige, I Tabi. provide a short sponsorship speech po. lang po manungod tabi dito. So, ini po na proposed ordinance po that will establish the Research and Development Assistance Fund of the Municipality of Bulan. So, bale, in the government, the quality of our decisions is only as good as the quality of the information upon which those decisions are based. Too often, policies are crafted using assumptions, fragmented data, or anecdotal observations. While experience remains valuable, modern governance demands that our programs and ordinances be guided by evidence, data, and research. This measure, Tabi, seeks not only to support researchers, students, educational institutions, and organizations in conducting meaningful studies. More importantly po, initabi na ordinance will build a culture of research-driven governance in our municipality. Through the generation and preservation of local research outputs, this proposed ordinance seeks to establish a reliable knowledge base that future policymakers and us as well, department heads and local officials can draw upon when crafting programs, allocating resources, and addressing emerging challenges. A strong research database will also help streamline policymaking, reduce inefficiencies, avoid duplication of efforts, and ensure that public funds are directed towards solutions that have been studied, tested, and proven to work. Instead of repeatedly starting from scratch, future leaders and offices will have access to valuable local data and recommendations that can guide decision-making and accelerate development. Ultimately po, this ordinance is an investment not only in research, pero in better governance din, Tabi.
smarter policies and more effective public service po para po sa ato mga kabubong to. So this ordinance po, brief background din tabi. Yung reason po na kay nagsulong po ako sa Irug City po na ordinansa, this was actually brought by the recent controversy that we had with the oversupply sa Laulao. One of the things po that I was informed, sila Professor Graham Naz, Attorney Michael Bongalonta, they have a research po sa manungod po sa issue ng Laulao. So I was fortunate enough to set a meeting with them, and napag-istoryahan po namo kung ano mga findings nila. And one of the things po na napag-istoryahan namo ay sana po ang mga policies po na isusulong ta, not only po sa oversupply sa Laulao, and syempre po sa lahat po ng mga ordinances na isusulod ta, hopefully po we can base it on rather sa mga research po. And one way to do that is if the LGU po itself provides funding po to applicants such as educational institutions, researchers, or students po, and then using their skills and the talent po with research, magiging beneficial din po siya sa atin para moving forward po, yung mga policies po na isisulong nato may pinagbabasihan. Because one thing I noticed po during the controversy was that different ideas were being set forth that were already been discussed and debunked in previous deliberation. So if we can, this ordinance also establishes a research database. So kung sakali po mayon na kita o future counselors na magkamayon sa idea or policy po na gusto i-explore, the research database will be readily available to any policy making endeavor para po maimod kung na-attempt na po ba siya dati, nakaidiri siya naging successful, and other pertinent data po that would support any policy direction na kung ano po ang planuhin. Maulang tabi, Mr. Chair. Okay. Yeah. Okay, thank you. Mr. Chair, Yes po. currently po, yung staff ko po na yung pinapresent po niyan sa body, and soft copy po sa ordinance. So, the ordinance po, basic mechanism lang on how to avail it, basic requirements, and the board who will be screening po kung sino ang mga mahatagan sa grant to provide research for the LGU. This was actually based on the similar mechanism that is already being implemented in the city of in the soon-to-be city of Naga. Okay. Opo. When I was having a conversation with sila Professor Naz, ang napag-istoryahan po namo, mga nasa hundreds, thousands po ang grant. But then after reviewing po yung ordinance san Naga, nasa 50,000 lang. So I think that's reasonable enough din naman on our end. Nakaistorya ko din po sila Attorney Bongalonta, hindi naman daw po ganun masyado kalaki yung kailangan na funding. It's more of like an honorarium on their end. And similar din siya, I think, sa rates na pinaprovide ng SSU for those researchers that they deploy, tabi. Mr. Chair, Go ahead po. sa author po, siguro, din kita makuwasan budget sila. Dili, madagdag. Dito ko kuwaon. So, pero ang budget sa SEF. Ang nakabutang ko rin di 1 million. Ang sa ordinance. Ang budget sa SEF, dili sa Ano? diba? Grabe ito. May ano kaya yun, may percentage lang sira na na yung tuturo sa apat na district.
ang budget sa SEF. Kasi dako-dako yung nasa na allocated budget niyan. Kung sa na ordinance, 1 million eh. Dapat jadi si budget kunta. Yes, ma'am. The local school board is planning to have the planning workshop on the 6-year plan. Mm. So, dapat may representative dito from Yes. this planning And para ma-consider, di ba? Ano po yung i-discuss dun po, ma'am? Planning yun, So, 6-year plan, kasi yun ang inano ng COA. kasi Ang re-require sa kasi local school board. ang problema ta Mr. Chair, ang mga ordinances ta di pag budget hearing dapat intero na ordinance na may allocated budget. Dapat isasalang to yun eh. okay. So, halos ang iba na ordinance ta na may budget, diri man nabubutangan fund. Yun ang problema. Once na pinirmahan sa executive, ibig sabihin soon, tugot siya na punduhan, Dapat ma-implement. ma-implement with funding. Talaga na-represent sa Ah. local school board, di ba? 1M. Dapat makaano ito. Opo. Kasi sayang, mga magayon na May ordinance. ano nga, may resolution na ang sa local school board, halit sa mga schools, na gusto nga sa set mag-charge sin mga travel pa nila. Adipto. So, ang requirement talaga ito para ma-consider is reserves. Kaya pwede ini, sa Pwede. set may ano yun. Pwede magamit na. So, saan po natin pwede i-discuss to, ma'am, para ma-make sure Sa na... LSB, Saan po? local LS. school board meeting. Hindi ko po. I think I've attended once. May monthly meeting. Oh, di man yung meeting. Opo. Pero Parang local health board man yun eh. Opo. ang naka-avail lang po sa SEF, ang mga teachers, tama po, ma'am. Ang nangyari na yung marami. Mga po, sa apat na district, tapos after doon, ang makukuha na budget sa SEF sa saro na district, babarahin nun man sa kada eskwelahan. Yun yan eh, question ito sa kung Mga po. na ang distribution sa sharing. Pero ano po, ini kaya po na ini po na ordinance ni Attorney Dandin. Cover sa niyan mga estudyante, tama, Attorney? May application Ma. process po na ano. So, ang mga Definitely. Since nabanggit nila ang private school, bako inaano sa set. yun nga po, dire si applicable sa SEF. So, ang naka-avail lang po sa SEF is an public school. And teachers lang po ata eh, tama po. Mga activities man na, may mga minuman. Okay. activities Sige na po. allowed. So, dire talaga siya primo pwede sa. Sa funding. Oo. Siguro, Mr. Chair, if I may suggest, para mas daanisan na discussion po nato regarding sa budgeting requirement po for this ordinance, siguro in a next committee hearing, we can invite po yung Si uh, budget. para po mahapot nato kundi nano ang possible channels po sa funding for this ordinance if implemented. Kasi kung i-ano tayo ini sa Kung local school board po na path, nano po na pondo ang gagamitin. Parang yan. Pwede nga, Ako, di ba? pwede sa set. Once na 1 million di ba? ang mga beneficiaries Budgetary. Public lang. Tapos ito Okay. mga ano, sa kay sa tig mga 50,000 kada group. Okay. So, ang option po nato niyan, we can talk to the budget the head po kung ano ang other funds po, options na pwede nato matap para ma-accommodate pa din po yung scope sa ordinance. Pero kung di po pwede talaga, i-adjust na lang po nato ang ordinance na for public lang para masulod po siya sa SEF. Tama po. actually, because nakikita ko, bako lang, diri lang academic ang ano sa din, ang significance. Sa side nato, sa livelihood, kay puhan mo din ini. Halimbawa, sige mayroon pa training ba kayo, mga processing, food processing. After training, ang challenge sa mo, paano ang lifespan mapahalawi. Masustain. So, covered ba ka sa dinaano, di ba? So, naimod ko magayon siya. Kita mismo, may ano sa din, Pakinabang. may pakinabang. Sige, may pa-training ka lang food Opo. processing.
ang dilema, di minaaram kung paano i-maintain bang ito na madalan ang lifespan. Masustain. Ako, Mr. Chair, I would even go so far as tapping the fund of the Sangguniang Bayan for this since policymakers naman po ang makikinabang. Yeah. But alam ko po, limited lang ang pondo natin. Unless we can lobby po during budget season na ma-allocatean kita sa mas daghan. Di ba, sa non-execute, ang budgetary yan? October. October. Ano na yun? May, ano ba kita? Preparation na ba yun? Oh, pero August, nag-ano na kita, di ba? August siguro. Pero Nagre-review na. Dapat, sabay na. Pwede yan isabay. kasi marami tayong ilalabi na mga funding na ordinance natin. Siguro mas Doon sa budget meeting. Oo. yung sa research. Hindi, sa ano na yan? Hindi. Kasi hiwalay naman yung mga budget para sa mga dito sa ordinance. Kung ganong route ang gagamitin po natin, ano po ang steps natin? Ano po ba? Sa Locals. budget meeting na po Oo. ba? Dapat ano ini for next year. So, Pero kung dapat nakasunod din sa EIP. AIP. Yun nga po. Isasabay niyo ngayon. EIP, dapat baka pwede. yung Hindi, lalo. ma'am, ini Next year. next year ini. Kaya, Pero isasabay ni sa AIP lahat 'yan. nagpa-prepare na ba kasi EDC sa Opo. EIP? Masusunod din sa Finalize. hindi, pero baka hindi po pwede ipasok kung hindi pa po approve. Pero okay lang kaya ang AIP, wala man problema. Madali Kasi na pag nag-MDC, pwede na. Kung may meeting, pwede. Pag approve din, hindi i-ano ini sa AIP for next year. Hindi yan sa atin. Yun Executive yan. to. Executive yan. Kasi Hindi yan pwede. sa atin. Kasi yung executive ang may ang may hawak na nito. Mr. Chairman, yes. Go ahead po. under Section 17, penalty. Dito sa first offense, nabasa ko, a fine of 1,000 pesos and a stern written warning from the city government of Naga. Hindi po tabi ho na first offense. Okay. Amend na lang po. I-edit na lang ini. Mm. So, i-amend na lang po yung nomenclature sa Section 17 to make it fit po for the municipality of Bulan. As I was mentioned earlier po, this was patterned after the existing ordinance of the LGU of Naga. Okay. But since we're here in the topic po, yung penalty provided naman po here, baka po kasi may magtanong na ang research fund may penalty clause. Para lang po ini sa possible protection lang po natin sa possible scenario na Yes. may mga mag-apply for a grant and then hindi po nila gamitin yung grant for its intended purpose. May scanner. Ma'am. Ay, ano baga, ma'am, madalas baga na take advantage baga yan? Lalo na kung direta hihigpitan. So anyway, hindi naman po to magsaserve as a pangil Mm. sa ordinance. More of like protection lang din po on our end. Okay. Opo. So, gusto mo po ba another charot? Charot pa na kami pigirin another. Sige. For funding purposes. Mm. Para ma-finalize kung saan nagagaling. Tama ba? Mm. Kasi ang nakalagay dito nasa separate. Asset ba? Oo. Hindi ako masyado adverse sa budget. Under subject to approval. Pero pasok ini sa SEC. Sa imod mo po. Kung public lang po. Hindi po, kung isusunod na po na financial assistance po, maka-avail po sa Nintiro. Dire lang SEF. Dire lang talaga siya pwede ibutang sa SEF. Dito sa donations. Pwede po, tama. Another set of Kay Primo, Ikaw, ikaw. what is the wisdom of the chair po? Ako, I'll concede po kung anong... Mm. Sige po.
Isang Oo. committee hearing pa tayo. But to put it on record naman po, okay naman po yung ordinance, yung funding lang po ang concern. Kitang talaga na may peso dito. Kaintra ka? May Ano naman po yan, ma'am? For the benefit and use of the LGU. Di ba maani Para po kasi sa mga may ano naman, another set of committee hearing. para po sa mga maselan with regard to intellectual property, Section 16 provides naman po na yung ownership ng research kasi mayon po baga kita na inggagahoy na intellectual property na pag nag-draft ka po sa research, Yes. ang may tagsadiri po nun ang ay nag-research. nag-research. So, didi po, or unless provided else otherwise by the law. But here po, Section 16, Okay. we specifically stipulated po na the ownership of the research shall belong to the proponents, meaning yung mga nag-research po, but the LGU shall be granted rights to use the research output in any policy-making or decision-making process. Okay. So, ang owner Sila. ay yung researchers. Opo. Tapos, may right lang tayo na pwede natin gamitin. Yes, in policy and this. Kung ano man talaga, for common good. Opo. Apa. Anyway, sa use lang naman talaga dapat ang pakinabang natin. Yung ownership naman ng intellectual property pertains to kung pagkakakitaan nila yung research. And I think Okay. the LGU, hindi naman yun yung intention with this. Nadumduman mo ito sa pagkakao. Opo. Ni Glenn. Sir Glenn. Opo. Ang ano, Kaso binenta yun. Binenta nga rin. Yung research ni Sir Glenn. Paano binenta? bayaran. 300,000. 300,000? Yung sa Palaraw. Sa sayo. Sorry, ako, ito siyang pesos niya. Dapat pala, nag-research research na lang ako. Pinabayaran yun dito. 300,000. Laki. Hindi, 50,000 lang. Hindi, I mean, binenta yung research niya na about sa Padaraw. Dito sa, Tas ownership sa atin na Oo. mismo. Hindi lang use. Oo. That's why. Okay. 300,000 yung, 500,000 yung price niya, tinawaran. Kaya naging 300. Tapos, mag-ano ka sin rates. Kasi may mga research na talagang mahal. Mm. Parang sa na ano na. No. Pa-check ng iniisip funding. mo ba? Ang iniisip mo ba? Di. Na, halimbawa, Ma'am, ano po? consultant ang babayaran pa sa RJ, pa-check sa Di rin ma'am po, ma'am. funding. Sa ako lang po. Presyo. Ano lang, minimum. Ang may nakabutang na 50,000, paimod lang tabi. yun na ba yung fixed na amount na ibibigay natin per researcher? Check na to tabi. Kay the-draft ko to a few months ago. May mga product development ba tabi ano? Opo. Pero, erog pa sa ni ma'am. Para daghan po ang maka-avail sa ni na na ordinance. Tapos ang pondo. Baba mo. Siguro, Sige pa. May rates depending upon the diri po, para po sa ako, diri na ako mabot ang san range. Opo. Kasi po, kung bubutangan tapos in range, tapos ito na, mayon sin saro na researcher na ang research niya is mahal o dako ang pondo na kay puhan. Here po, Section 9, extent of funding assistance for qualified proposal. The amount to be granted, sa pinakadulo po. The amount to be granted, however, shall not exceed. Maximum po pala yung 50,000. proposal dependent po. So 50,000 po ang maximum. Kumbaga, danon na lang po nato ini dito sa mga researchers na kay nangaipusan additional fund. So direta po siya mako-cover kung baga mahal ang research niya, direta po mako-cover intiro na financial aspect sa to na research niya. So madanon kita sa dina maximum na po ang 50,000. Ako, I agree with ma'am na pwede natin po i-increase. Kaso, Madiyo ang maka-avail. ang initial plan ko po 1M talaga, lang nasa mga 100Ks. Kaso po, sa naimod ko po ang ordinance ng Naga, hanggang 50,000 lang sila. Mas malaki nga pondo nila eh. So, Ako, okay na ako dyan, pre. One time na nag-avail kami consultant, Mm. product development, mahal talaga siya. Per head pati ang ano. Pero inaabot, ma'am. Depende man kasi ang charge sa mga wato mo na. Paano 5K per
per producer. Five- 5,000 per product o per tao. Per tao. Well, I think, Mr. Chair, Mas this sa labeling mga product labeling kung maano consultant, ganun ang ano rates. Okay. Way back na ano ba ito? I think, Mr. Chair, this is a good rate to start with naman po, and then maybe we can increase as the time passes na maiwan nato ang implementation. Kasi I am also expecting na may mga reservations or pushback po sa paghatag sa pondo sa research, because not everyone naman po na-appreciate sa Baka research. batog na po. Si Cynthia Villar nga abo sa research. Diba? Pero sinabi mo, Baka proposal bilang and ano yan, yung high school, Oh, bulan high. makayas. Bulan high. Anyway, so Mr. Chair, I think hindi naman wala tayong mako-conclude without the guidance ng budget Budget. head. Manungod po sa channel po ng funding na nitatap po na to. So I move for, if wala na pong concern yung body, I move for the deferment. Deferment for another set of committee hearing for this proposed ordinance labi, Mr. Chair. Second the motion, Mr. Chair. Okay. In motion of Councilor Attorney Dandine Garciga, seconded by Councilor Jerry Ann Gordola, the proposed resolution number 2026-255, the proposed ordinance 20-2026 is hereby deferred for another committee hearing. So, opo, the committee hearing is now adjourned.